Sa gitna ng init ng Madina, may isang lalaking dumating sa harapan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa kanyang mukha ay mababakas ang pagkabalisa. Hindi siya dumating upang magtanong tungkol sa sala, tungkol sa pag-aayuno o pakikipagdigma. Ang kanyang ipinag-aalala ay ang kanyang sariling ama. Lumapit siya sa Propeta sallallahu alaihi wasallam at nagsabi, "Ya Rasulullah, inna li malan wa waladan, wa inna abi yuridu ay yajtaha mali." Usugo ng Allah, ako ay mayaman, ngunit nais ng aking ama na kunin ng aking ari-arian. Marahil sa isip ng lalaki, siya ang naaapi. Marahil iniisip niyang ipagtatanggol siya ng Propeta sallallahu alaihi wasallam laban sa kanyang ama. Ngunit ang Propeta sallallahu alaihi wasallam ay hindi agad humatol. Ipinatawag niya ang ama upang marinig din ang kanyang panig, sapagkat ang katarungan ay hindi nakabatay sa isang panig lamang. Sa ilang salaysay na binanggit sa mga aklat ng Wa'adh at Adab, isinalaysay na bago pa man dumating ang matandang ama, dumating si Jibril alayhi salam sa Propeta sallallahu alaihi wasallam at ipinaalam sa kanya ang mga taludtod na lihim na binubuo at binibigkas ng ama, mga salitang walang nakarinig kundi ang Allah. Nang dumating ang ama sa harapan ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, sinabi umano ng sugo ng Allah, "Nasaan ang mga taludtod na iyong binigkas?" Namangha ang matanda. Usugo ng Allah, walang nakarinig ng mga salitang iyon maliban sa Allah. Sino ang nagsabi sa iyo? Sinabi umano ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, si Jibril ang nagdala sa akin ng mga iyon mula sa Allah. Pagkatapos nito ay binigkas ng matanda ang kanyang tula. Humarap ang ama sa Propeta sallallahu alaihi wasallam. Hindi siya nagsalita ng may galit. Hindi siya nagsumbong ng may paghihiganti. Sa halip, inilabas niya ang lahat ng sakit na matagal nang kinikimkim ng kanyang puso. Sinabi ng ama, "Gadawtuka mauludan wa ultuka yafi'an ta'illu bima ujni alayka wa tanhalu." Pinalaki kita mula nang ikaw ay isilang. Ang lahat ng aking pinaghirapan ay ibinuhos ko para sa iyo. Pagkatapos ay sinabi niya, "Idha laylatun dafatska bisuqmi lam abit lisukmika illa sahiran atamalmalu." Kapag ikaw ay nilalagnat o nagkakasakit sa gabi, hindi ako nakakatulog. Ako ay nagpupuyat, balisa at hindi mapakali dahil sa iyong karamdaman. Ilang magulang ang makaunawa sa mga salitang ito. Kapag may lagnat ang anak, ang magulang ang hindi makatulog. Kapag umiiyak ang anak, ang magulang ang unang bumabangon. Kapag nagugutom ang anak, ang magulang ang unang nagtitiis. Nagpatuloy ang matanda, "Ka'anni anal matruqu dunaka billadhi turiqta bihi duni fa'ayni tamhilu." Kapag ikaw ay nasasaktan, tila ako ang tunay na nasugatan. Ang aking mga mata ay umaagos sa pagluha para sa iyo. Pagkatapos ay dumating ang pinakamasakit na bahagi. "Falamma balagta sinna wal ghayata allati ilayha mada ma kuntu fika uammilu." Nang lumaki ka at marating mo ang edad na matagal kong pinapangarap sa iyo, ngunit ang sumunod na taludtod ay tila isang sibat na tumarak sa puso. "Ja'alta jazai gilvatan wa fadadatan ka'annaka antal mun'imul mutafaddilu." Ang isinukli mo sa akin ay katigasan at kabagsikan na para bang ikaw ang gumawa
ng kabutihan sa akin. At nagtapos siya sa mga salitang kay hirap pakinggan ng sinumang may puso. Falaytaka id lam tara'a haqqa ubuwati fa'altaka mal jarul mujawiru yaf'alu. Kung hindi mo man lamang tinupad ang karapatan ko bilang iyong ama, sana man lamang ay itinuring mo akong tulad ng isang mabuting kapitbahay. Tumahimik ang paligid. Ang mga salitang iyon ay hindi lamang reklamo ng isang ama. Iyon ay kasaysayan ng bawat gabing walang tulog, bawat pawis na tumulo, bawat kagat ng gutom na tiniis upang mabusog ang anak, bawat luha na lihim na pinahid upang hindi makita ng kanyang pamilya. Pagkatapos marinig na ang ama, sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Anta wa maluka li abik." Ikaw at ang iyong ari-arian ay para sa iyong ama. Hindi ito nangangahulugan na maaring angkinin ng ama ang lahat ng pag-aari ng anak ng walang hangganan. Sa halip, ipinapakita nito ang napakataas ng karapatan ng ama at ang tungkulin ng anak na maglingkod, gumalang at gumugol para sa kanyang mga magulang, lalo na kapag sila ay nangangailangan. Sinabi ng Prophet sallam, "Inna awladakum min atyabi kasbikum fakulu min amwali awladikum." Ang iyong mga anak ay kabilang sa pinakamabuting bunga ng iyong kinita, kahit kumain kayo mula sa kanilang yaman. Naantig ang puso ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga taludtod na ibinahagi ng matandang ama. Mga kapatid sa panampalatayang Islam, ano ang mga aral sa likod ng kwentong ito? Ang sakripisyo ng mga magulang ay hindi kailanman mababayaran. Kahit gugulin ng anak ang kanyang buong buhay sa paglilingkod, hindi niya matutumbasan ng isang gabi ng pagpupuyat ng kanyang ina, unang mga taon ng pagpapagal ng kanyang ama. Ang birrul walidain ay kabilang sa pinakadakilang gawaing minamahal ng Allah. Ang kabutihan sa mga magulang ay inuuna ng Quran kasunod ng pag-utos sa tauhid. Ang kayamanan ay isang pagsubok. Ang tunay na mayaman ay hindi ang maraming ari-arian, kundi ang hindi nakakalimot sa karapatan ng kanyang mga magulang dahil sa kanyang pag-ibig sa yaman. Darating ang araw na tayo ay magiging matanda. Kung paano natin pakikitunguhan ng ating mga magulang ngayon ay maaaring siya ring paraan ng pakikitungo sa atin ng ating mga anak sa hinaharap ayon sa kalooban ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang puso ng magulang ay madaling masaktan, ngunit madali ring magpatawad. Kaya huwag nating hintayin na mawala sila bago natin maipadama ang pagmamahal, paggalang at pasasalamat. Naway gawin tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala na kabilang sa mga taong naglilingkod sa kanilang mga magulang ng may paggalang, kababaang loob at taus-pusong pagmamahal, at naway pagkaloob niya sa ating mga magulang ang kanyang malawak na awa, kapatawaran at ang pinakamataas na antas ng Jannah. Allahumma amin.